cool. Delivery! Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga kasangkayan, magandang afternoon and welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Hatun kanan pan Lunes nga edisyon, as in Lunes ha, April 20, 2025. Yan ka-partner ni Ate Daisy nga diton ka alas 6 yan nga kalop. Kumusta kita nga tanan? Kumusta ton aton usa ka maghapon? Anaton pag-arangkada, hatag-satag sa nga mga work. Kumusta man? I know. Damo pa itiyan nga mga oras ha 14 minutos na nakalabayhan alas 5 hakalop. Damo pa iton mga ada pa nagpapabili niton iratag sa nga mga opisina no. Darahiton nga ni nga compressed work week.
So diri na lang nga diton ka alas 5 ano. Iton mga opisina, kadak-an, hiton ato naman gobyerno para makapagtipid ano. Para pag Friday, diri na hira pumasok o di nga ni work from home na hira. Pero kung extended aton ira work every day, libre na iton hira didahit didahiton biyernes nga adlaw. Pero kung diri naman extended, nga dalhiton ka alas 5, yan, pagka Friday work from home. Sige, malipayin nga pagkarampang mga kasangkayan nga asin giupay ga dito natin balita pagkaya na may ada talaga rason ba parahin pagrayha kay maaram kamo nanguna dadaman adton Eastern Samar State University. Imagine habugos nga Pilipinas didahan licensure examination for midwives. No, nalupigan ta na aton mga sikat nga mga eskwelahan. So kapapasok lang nga balita 37 minutes ago para ton kanan April 2026 midwives licensure examination nga gingawas hadto na Philippine Regulation Commission Board. Nangunguna. As in nangunguna ha. Iton Eastern Samar State University. Mga top performing schools dito in April 2026 midwives licensure examination per Commission Resolution number 1814 series of 2024. Imagine number 1 Eastern Samar State University kasi may adanira 100% passing. Haton mga nag-take an examination. Hanyan ang Abril out of 43 nga examinees. Han Eastern Samar State University, 43 man daman gihapon naton pinasar. As in, asya nga ada na kita hiton na numero 1, top 1, no? Ranking hiton mga schools hiton bugos nga Pilipinas. Imagine ha, dirilay niya Eastern Visayas, bugos nga Pilipinas, number 1. Iton Eastern Samar State University, dida inihiton na April 2026 midwives licensure examination. Tapos may ada pa kita top 9. Nakasulod liwat ta top 9 nato naton usa. Hini nga 43 nga mga nang graduar sa Eastern Samar State University. So number 1 yung iso. Ikaduha aton University of the Philippines School of Health and Science Leyte. Kaya aton ira number of examinees 67 tapos an ira pinasar 64. So may ada nira tulo nga waray makahardle haton examination para makuha nira 95.53% nga percentage hadton na passed, no? Tapos nag-ikatulo naman aton Tanguluan Community College, 93.88%. So Eastern Samar State University, bongga, 100% passing percentage. Han mga nag-take, grabe, tutulula didano, aton ginrank habugos nga Pilipinas. Nangunguna yung Eastern Samar State University, tapos University of the Philippines, School of Health and Sciences sa Leyte, ngan ikatulo ang Taguluan Community College, waray di surat kung hay nadtuhiyang lugar. No? Tapos nothing follows. Tapos naman halakitaan ta di pa aton giupihid dano kay didahaton mga top notchers. May ada top 9. Congratulations ay top 10. Nakasulod na top 10. 92.2%. Grisel Rado Dacuno, hiton Eastern Samar State University main campus di siyudad hiton Borongan. Hulo ko giupay. Pero ranking haton mga schools habugos nga Pilipinas number 1 adton iso ha. Direct nagsasawa pagbalik-balikan nito Kasi yan alain mga 30 minutes ago nga ginpagawas nga resulta haton PRC. So nakaka-proud magin-istihanon. Nakaka-proud itong performance iton Eastern Samar State University. Ito nag-uusaan nga universidad din hinaman hiton ato naman probinsya. Pero may adapito nga mga campuses.
So yun, Grisel Rado Dacuno, taga diin daw lain hi Grisel. Tapos may niya igin katay ha top 10 taga Palawan State University. Anira naman na grade 92.2. No? Tapos ato nag top 1, taga diin yung top 1, taga Camarines Sur Polytechnic College na Buwa. Pero handin hihakuan, ang taga Leyte naman, nakadahan top 4, ang taga UP. Ano, SHS Leyte. UP. No? Ikaupat hiya. So, natin naman, may napaliwat nira top 6. Leyte gihapon, pati ang top 7. Ira gihap. Ay, grabe ka naman, Pastor, haton UP, Tacloban. Pati ang top 8, ada. Top 9, grabe. Haro sinantok nira aton top notchers aton University of the Philippines School of Health and Sciences. Nakabase ini hira Tacloban. Nakakalula naman ini nga performance. Nga result aton midwives licensure examination. So dida ini aton ang mga top notchers aton mga examinees ano. Kagidada mo aton top notcher from UP Tacloban. Dida ito nira Phil School of Health and Sciences. Pero aton iso wari daman palugi nakasulod naman kita dida naman aton top 10. So congratulations. Kagi upay ano. Linda, badando ana yan aton mga ka-ballroom. Pwede pa kita sunod ng mga notisya actually. Sige, ikukwanta nala, iko-compress na ron yan. Glenda Badando Bahasan, hello Ate Daisy watching from Parañaque City. Shout out ito na akong tatay. Habarangay Binuangan. Tatay Nilo, Binuangan. Tatay Hinay Permi Habukid. Inuminda mga tubig kay sobra hiton ka mapaso. Para nala hiton nga tanan ano. Sobra naglagablab da daman naton sa kaadlaw yan na. Pamangkin Roxy Lalosa, thank you for joining. Andag Marlon Openga Club, Ate Daisy watching from Paco, Manila. Hi, gandang afternoon. Thank you for joining. Eva Montaliana is also watching. Adelaida Picardal is saying Openga Club from Daisy. Pa-shout out dito Barangay Balod, Artiche. Kandaan Sing Juanito. Kukoy Picardal. Tika nga Unit 2, Mayamot, Antipolo City. Thank you, Adelaida. Parang adto ha, Artiche, Barangay Balod. Nagtaga Barangay Balod gada man akhadto. Dida ha, Artiche. Sige, para kanya Kandaan Sing, Juanito, Kukoy, Picardal, tikang kan Adelaida. Thank you for the hearts. Aton mga nagpalupad and heart. Damo nga salamat. Sige, kadamo iton mga nag-enjoy na iton pamasyada, no? Labi na diton Baybay Boulevard, diton Borongan, Darakay. Siyempre, bakasyon, and then maupay iton panahon. Ano, so gyapay ikadalabi na kung may ada ka mo, Narbis and Lapan Snacks. Sige, once again, congratulations. Hiton Eastern Samar State University. Ang galing-galing. Diri la ang galing ha, ang galing-galing ha. Para makuha iton na number 1 spot in terms hadton na sabi nga examination. Imagine throughout the Philippines para magtapuan iton Eastern Samar State University. So masisa rin di kalidad talaga no iton aton eskwelahan, iton iso nga pwede ta na talaga igdasig bugos nga Pilipinas no, bugos nga nasod. Maribel Paez. Good afternoon, ate. Pa-shoutout ikang Parañaque City Hall. Ano, are you working? Tikang daman Parañaque City Hall. Thank you, Maribel. Shoutout liwat, ako nanay. Haburot San Julia. Nanay, salamatan impadara nga silot, ngan bakintol, nga diha Manila. Ooh! Diri nagraraot yung silot. Bugos ada bugos. Kasi pag silot magraraot talaga hiya unless ikuan airlift.
Bisan pa nga ni kaulangan pa i-blanch ata. Fermin Hisuyo, shout out. Ate Didiha Katalaban. Kan Charlene Ribong. Tikang kan Fermin. O ano man ni mo hi Charmaine. Didiha Katalaban Fermin. Tapos nga dilaan ay daman kita kasi recent lang. Uy, ano ini? Di rin naman dida available. Adilaan ay kita daman kasi adton Japan ginlinog daman hirahin 7.4 magnitude nga linog pero iton maupay dida nga balita kay kuan ini en nga waray tsunami alert han parangan hinaman ha Pilipinas. Anay kagkalawan ko himan puro post na didi. Hato naton mga friends nga mayada mga igsuon nga nakapasar didi haton licensure examination for midwives. Kasi yan na alay gingawas haton mga pasado alas 4 han iyan na naman nga kulupa. Anay kadiong kula daman anay adto na hiunong hiningalinog. Kuan daman, makusag kasi yung linog. So parang roller coaster na lain ito natin na aabaton. Ina ini. Kanina, alas 3:52, nagkamay-adahin nagkamay-adin linog, 7.4 nga magnitude kaya. Tapos naman 10 kilometers adton kahiladmon nga nakadtuhiyahan kadagatan hiton east coast hiton Honshu Japan. So nakadto talaga hiya. Pero aton maupay nala kay waray tsunami alert nga iginapagawas nga ibig sabihin waray niya epekto din ha Pilipinas. And sana okay la daman hira naman dito naman sa Japan hiton nga 7.4 magnitude nga linog. Kasi di man daman inigharayo aton iton Japan. Okay. So, thank God. Safe kita, Tikang hiton nga makusog nga linog. Okay, nasa rin Maribel pa is welcome. Diri ate. Diri aad to na natrabaho iton City Hall. Aadila ko no iton amon balay. Luyo hiton City Hall. Okay. Sige. Dida Paranaque, Luyo hiton City Hall, hiton Paranaque, aada Hiram Maribel. Dida na okay. Sige, I hope kaya daman niyo dito iton paso ha Metro Manila. Kuya Teo, Gerardo Calzado is saying happy ballroom ng bayan. Nga imo Miss Daisy watching from Caloocan. Uy, ako to ka dadaman Kuya Teo. Ibig sabihin, hira ati Merns dadaman. Ngay Kuya Idi iton iton bilin, dede iton imo resort. Halyurente. Okay. Thank you. And yes, Tatay Ingo ni Sir Abner, nakapamasyada ka ata. Magandang afternoon. I hope home base ka na yan nakauli ka na para magka-partner kita. Memoration family, thank you for joining. Apoy Mio, permanente nakatuto ka atin program. Magandang afternoon, gihapon. Ano man, pwede pa ang chat-cha. Pati kan Lola Nena. Abinalis, di daman ha, Kampisaw. Ginuulag kasi akin nangangalimot akpag-greet. Dinito na atin naman program. Nan Kuya Alex Grafil, maupay gihapon nga afternoon. Sige, adipahin aton mga importante daman nga balita. Kasi magraot mag-upay, kailangan daman magpahamtang kitahin mga balita. So for example, ato nawawara, di naman ha Hernani, amo in nahikitaan nga wara na kinabuhi didto naman kadagatan nga sakop lagi hapon ha Hernani pero diri iton hiya taga dida ha Hernani iton nga nawara. Anay ha kulawan ta. So di ba may ada na report kakulop nga nawawara nga tao dida ha Hernani kuan ini
logistics service driver kuno inihiya, no? Tapos natad-an ato niya patay nga lawas, naglulutaw-lutaw ha kadagatan hiton Barangay Carmen, haniya na nga udto. So aton biktima hi Emerson Baliete, 43 anyos, taga din hipagod da Barangay Tabok, Borongan, nga temporaryo nga nag-uukay dito naman ha Barangay Kansumangkay, Balanghiga. Ansyahan nga report nawawaray ni katapos na hagipay naton sa CCTV. Ano nga tipakuan, tipakadto ha Rawi Sunrise View Bar, ngadtuhan na pangisdaan daradara aton iya kawil han didaahan kasangkelep ngadlaw didahaton Sabado alas 11 ko at tipaurod to daman. So basar naman haton progress report haton Ernani MPS aden aton video kasamang huge tikang hiton Ernani MPS gihapon ana adin na laha ubos ano yada nga binutangan tahin okay. Tikang ha Ernani MPS adto nga video. Nasaring basar haton report haton Ernani Municipal Police Station an isa nga puro pangis dato nagsumathaira kaninahan alas 11:50 hanti ka urod to na may tungo din usa nga tawo nga naglulutaw-lutaw ha dagat. So diretso naman nga naglunsad hin search and retrieval operation aton kapulisan han Ernani MPS ha pagmangulo ni police staff Sergeant Alvin Saliwan kaupad aton mga rescuers han Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, aton Kinapundan Substation, ng Bureau of Fire Protection han Ernani. So asya iton nga ira naman na-retrieve. So anay ha, kulawang ko dedi. So dida naman han mga nawara naman kita hinididihan aton ginbabasa ba? Okay. Kulawang ko laan ay dedi. Okay. Nawara na naging babasa. Yada naton retrieval. Kay na-report iton hiya kakulop nga nawawara. Hala, kalawan ko didi. May ada ko gadad to, naka-plaster naman nadto nga notisya nga aton nga ni ginababasa, Oo. Pero, sige daw. Okay daw. Ano ba ko na ni ate? Kasi maliya didi natin na ay naka-charge. Pag naka-charge iton iyahit so alas 12:45 niya na nga kulop malangpuson nga na-recover iton nga patay nga lawas gindaradayon ha Rural Health Unit iton Ernani para iton eksaminasyon. So ginkumpirmar naman ni Dr. Laarni Almeda aton ira Municipal Health Officer nga ang biktima amugod hi Emerson Baliete basar haton na pagkilala haton niya katrabaho ngan patud. Ginkumpirmar haton mga otoridad nga kalumus ang gintutuuhan nga kausa haton kamatayon han biktima nga waray nakitaan nga sinyalis in foul play o krimen dida naman haton niya lawas. So ini in gindara na hapon ni Raria nga posible na turnover na ini ngadto naman hadton na pamilya. So nagpapahinumdum naman iton otoridad iton Ernani MPS hiton publiko nga magin mabinantayanon di nga ni maghiro iton ira aktibidad ha kadagatan labi na kung nag-uusaan lahira iton ira pagpanagat mas maupay lagi hapon kung may ada upod. So yun, may ada na post. Iton Eastern Samar State University, Anay daw, nga di anay kita. Nangangalimot kita, Break anay kita, parin pera nga pahinumdom.
Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund Solid Kaban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Samburongan 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, balik kita, Taramdan, Ballroom ng Bayan and more. Grabe ano? Kaupay naman ito na atin kakarulpon also, may adaliwat diri mo upay nga balita. No, ito nga ni nga nahikitan ano nga nangisda. Dito naman ha Ernani, so adton natahapan na mga otoridad amo in na lumus sa takay nag-uusaan la padaman hiya. So asya ini iton na pahimatngon iton pahimatngon or yun nga dahiton na publiko nga mas maupay lagi hapon kung may ada upod labi na kun nga diton dagat nga didaman hiton uma. Parang nagkukuan ini hiya nagbibiyahe Tapos naman inagila di dahi Ernani para pangisda pangawil. So, nasa ring naman nga
nalumos kasi waray man indikasyon daman in foul play. Basar haton na pag-imbestigar daman haton mga otoridad nga na probably autopsy. Dida naman na doktor para magpahamtangin sugad nga impormasyon aton mga kapulisan han Ernani MPS. Sir Adonis, Ninong Caspe, magandang afternoon. Thank you gihapon for joining. Wow, ito is kuha ang ngayon, ada syudad ditong Tacloban. Ano na ba ini? Opening na yan na. Opening na yan na. Para hiton State Colleges and Universities Athletic Association meet. So may daliwat kita delegasyon from Eastern Samar State University sigurado. Melanie Katubay sing maupay nga kalop. Musta po ang lahat? Ada we're doing fine. Tapos naman mga kasangkayan sa tadaman nga paghihirutan ini nga pagpinanguha nga nihin mga baras. Ito nga ni nga pagpinanguhain baras di deton kadagatan bawal daman itkon waray ka permiso labi na iton nga tagdamo na ba nga extraction hiya kasi maaram kamo kung kay natin gintataga din kay HRTC may ada gindako pan aton mga otoridad adton kaso naman kanan pagtalapas hiton Mining Act. Gindakop ini haton aton mga otoridad dito naman HRTC kakulupla nga adlaw. Alias Omar, 35 anyos, negosyante, ngan resident iton barangay Tangbo, RTC. So, hinsakpan inihiya nga naaktuhan nga naghahakot, mga baras, dida ha barangay, kalawang ko diha, barangay Tangbo, RTC. So ginkumpiskar adton mga items, adton mga baras nga iyaging kuha tapos gindarahiya RTC MPS para pagpasaka daman inihin kaso. And then, andito naman ngayon humunhon, nga padayon lagi hapon ito na aton mga otoridad, taga Bureau of Fire Protection, mga taga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, hadton Pagmalaka Apula, hadton sunog dito naman na Humonhon Island. Tapos naman, ada pa aton air asset iton Philippine Air Force, para mapuypoy iton sunog nga nagsarang na talagahin maabot 120 hectares dito Humonhon. So asya nga nagpasaklolo na aton local government unit. Pati na nga ni Congressman Sheen Gonzales nga tohan Bureau of Fire Protection Central Office kanan RDRRMC. Tapos yun na-contact para makabulig aton Air Force. Para pag-apula, padayon nga pag-apula iton sunog kay gikuanin na gihaluagi. Haluag na kaya iton 100 nga 120 hectares tapos naninilikado na iton iba pa nga mga barangay. Dida naman kuan. Dida giwan syempre. Alright, Ma'am G. Libanan Kilunya Sidro is also watching. Thank you for joining. Anay ko nung ate, mahuman na iton atin tukar. Awiton atin program, mura lagi hapon pa sayo, nga daya na nga oras. So, this is 6 minutos na laog sa magalasay sa Taramdan Ballroom ng Bayan and More. Ay, Kuya Teo, happy birthday ngayon! Yan ang ngayon iton imo birthday, anay. I-play natin iton birthday song para kan Kuya Teo. And also para kan Jillian Nofiel Lacorte, yan na daman iton birthday. Pati Eric Pineda de la Peña, happy birthday. Ruel Anasio, happy birthday.
Kuya Teo, yan ang kaya na ni mo birthday. Tapos sa ato kalookan. Ang hingyap namon. Pati gihapon, ito natin listener o viewer man yan ang oras. Na nagbo-birthday yan na April 20, 2026. Happy birthday. Tikang Didya Ballroom ng Bayan and more. Yan, syempre belated happy birthday to my cousin. Liza Rama Omil, happy birthday parahan kakulop nga adlaw. Ang hingyap namon ikaw magmalip. Oh, yan yung hingyap, maging magmalipayon. Maging punohin na gugma. Tapos mainuswagan nga kinabuhi para ton aton mga nagsasalinurog iton ira kaadlawan na iyan na. Alright, nga di kita hay na to. Natin pasayaw. Nining, thank you for joining. Kuya Teo, nagwa-watch la duman hiya. Nga iya birthday na. Sige niyan nala kami masukot pag-abot ni mo nga diha Llorente. Dose minutos pa og sa mag-alas 6 sa Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Waray ka na, impoy na hinunundo. Sanda ko nga ba to, likit san baybayo. Nagkita-kit dito, naglaping-laping. Testigo san balod, harupoy san hangin. Waray ka na, impoy na hinunumdo. Sanda ko nga ba to, likit san baybayo. Nagkita-kit ito, naglaping-laping. Testigo san balod, harupoy san hangin. Nang ikaw nasangkay,
subong ako manahang ko nawara ang hagkot ahay sikatang sang paghinikugmaan waray katapusan lunlun nakalipan mga saan diri kud iksisikwan waray kamatayan gugma kung alusay ngan ikaw na sangkay sinina kong subong ako manahang ko nawara ang hagkot ahay Alright, nasa ring madidi ko tayo. Salamat, Daisy, and greetings. Waray anuman. waray katapos And Myra Lynn, Hiraliana Bahado. Hiya. Good after. Hello ate, watching from Canabong. Shout out to my tatay Miguel nga nanay Clarita. Nga at yan na iraya, habihid. Hinay ka mo nga da, hinay ka mo deda. Thank you, Myra Lynn. ay kamatayan So at least si Nanay Clarita nga ni Tatay Miguel ni Maria Lynn amo in mag-upod ano kasi makuri ko nag-uusaan la. Ako ibabayaan diri ko Ate Myrna, ang boy manggupit is watching from Hong Kong. Magandang afternoon. Kumusta man dito? isa na mo ang dangatan di maghihiyap sin igliliwan di makagudman sa ngatanan nga ako naruyagan masakit man sa dughan tatanggapon ko ang ngatanan kay siguro ini kabalaran man iisipon ko na lang nga aada ka sa atubangan bayhon irong lips mula kinikitan pagpirok sang mata mababas ang tanan ang kaminaw iinuban kung ako ibabayaan diri ko hinangaligtan ang natong pinagihan bisan ano at dangatan di maghihingiyap sin igliliwan di makagudman sa natanan nga ako naruyagan masakit man sa dughan tatanggapon ko ang ngatanan kay siguro ini kapalaran man iisipon ko na lang nga aadan ka sa atubangan bayhon irong lips mula kinikitan pagpirong sang mata nababas ang tanan hingyap ko inom ko makaupod ka otro hingyap ko inom ko kabalikan mo ako hingyap ko inom ko nga ko na ibagmamago hingyap ko inom ko makaupod ka otro hingyap ko inom ko kabalikan mo ako hingyap ko inom ko nga ko na ibagmamago hingyap ko inom ko makaupod ka otro hingyap ko inom ko nga balikan mo ako hingyap ko inom ko nga ko na ibagmamago
nga kasing-kasing an akon ginbabaso. And may ada na habol ha atin program. Jess sa bahasan, maupay nga kalop. Shout out, akong tatay Nilo, dida binuwangan. Yaad to lahiya permi habukid, permi paghinay tatay. Hit impaga uma. Pirmi ang pagtangisan mga Kaya mahinay na ito ni imulawas. diri nga ni So ano, kay ito natin daman mga kaganak, natitigurang daman hira. Bobo. Pero para iton pamilya, kinakaya iton mga bagay, ano, bisan ko na mabugat na daman halawas. Saludo kita iton mga tatay nga, padayon nga naniningkamot, na provide iton ira pamilya. Bisan ko may ada. Tinitake talaga by heart, iton ira naman responsibility. So bino mga kasangkayan, our time is up. Dinhi kita nagtatapos sa Panlunes nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. So ang ngaran iton amon station manager at Ruth Rivera Abunda, admin officer Kuya Razel Boboy Robin, ngan ako naging kapartner yan na, nagiging agsub pa daman ni Chief Tech Joy Policarpio. So ini naman ni Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring da mga salamat, inyo pakigusama, upay nga kalop, and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. And aton oras mga kasangkayan, may ada na kita 5 minutos ug sa mag alas 6. Yan parahan aton mga balita iyan na. DSWD nakapaganhatag na sobra 77,000 nga cash aid. 77 lang, 77 ha mga PUV driver sa bugos nga nasod. Inabot na sobra 997,000 nga public utility vehicle driver sa bugos nga nasod. Dato natagan hintag 5,000 pesos nga cash assistance tikang han Department of Social Welfare and Development. Iniin haluyo hadton padayon nga paghitaasan presyohan gasolina darahiton tensyon didto ha Middle East. Ngan samtang halay naman nga balita, 1.2 million pesos nga fuel assistance igindistribuer ha mga parupangisda handi asda ha Salcedo pinaagyan DSWD. So inabutin 1.2 million pesos aton bugos nga kantidad in fuel assistance nga ipinanhatag nga dahin na 400 nga mga purupangisda habungtuhan Salcedo. Hailarom iton fuel discount for farmers and fisher folks program kon FDFFP caravan han yan na nga adlaw April 20, 2026 didagin dumara ini LGU Salcedo Covered Court. An kada purupangisda inakakarawat in fuel subsidy card nga nagkakantidad din 3,000 pesos nga magagamit nira nga bulig para hiton ira inadlaw nga panagat. Ini nga buruhaton in kabahin iton padayon nga panlimbasog iton ato naman gobyerno nga maibanan iton bugat nga ginaagian hiton sektor hiton agrikultura ngan panagat habot nga hiton ayat hiton fuel crisis. So usa naman nga residente puro pangisda nga hi Antonio Barkin amin nagsisiring nga nagpapasalamat hira nga may ada nira pump boat kay nakakapanagat na hira nga nagagamit na ininira nga card dida naman hiton ira magagamit ini nga card ano dida hiton ira panagat. So sobra niya pagpasalamat nga da ha gobyerno. Ha barangay alog nga usahaton mabenepisyaryo haton programa. So samtang pinailarom naman Know Your Client kon KYC nga proseso aton mapurupangis dati kang naman habungtuhan giwan Mercedes nga kinapundan agud makakarawat liwat hiran fuel discount card hay kaduhang adlawhan DFFP Caravan. Atun probinsya iton Eastern Samar amin may ada kabugusan nga 3,344 nga mga benepisyaryo hailarom hiton tranche 3 hini nga programa. Hapag kaya na adton na probinsya aton may ada pinakahitaas nga ihap hadton mga benepisyaryo han FDFFP habugos nga nasod para hini nga tuig 2026. Ngan samtang haaton naman katapusan nga balita an aton katapusan nga notisya. Alright. Local lagi hapon inihiyang balita, no?
kilawanta an akon di kudigodaman. So DAR Eastern Samar o Department of Agrarian Reform dinya probinsya ito ni Eastern Samar ginkonsolidar aton land tenure security han agrarian reform beneficiaries dida naman habung tuhan kan avid pinaagihan project split aadi ang detalyihan report. Gintutukan ng Department of Agrarian Reform kun DAR ang pag-uswag and support to parcelization of lands for individual titling kun split project. Pinaagi ang ginbuhat nga joint field inspection ha mga landholding habungtuhan kan avid. Ang nasabing aktibidad in gindumarahan joint inspectorate team nga ginupda ni Mr. Jared Cañete tikang Regional Project Management Office ngan Engineer Criselda Buenafe tikang naman na Provincial Project Management Office ang DAR. Ginsusihan team ang mga survey by contract output ha mga landholding ha Barangay Malugo ngan Barangay Poblasyon. Ha Barangay Malugo nalakip inihan lot 397 nga may ada 11.5 hectares ngan lot 514 nga may ada 0.7 hectares. Samtang ha Barangay Poblasyon gin-inspection ang lot 107-B nga may ada 3.1 hectares. Lot 207 ngan lot 49 nga may ada tag 1.5 hectares ngan lot 360-C nga may ada 1.1 hectares. Ang inisyatibo in kabahin ng padayon nga paningkamutan ahensya nga maging madagmit ang pag-isyuhan mga individual nga tituluhan tuna para mga agrarian reform beneficiaries kon ARBs. Pinaagi hini mas masisiguro ang panag-iyan mga parag-uma ngan mas mapapakasug ang ira land tenure security ha probinsya. Nagpapadayon ang pag-asisandar ha mga gintatarget nga lugar agud masiguro nga ang mga survey output in natutuman ang mga technical nga requisitos para han pantituluhan tuna han mga agrarian reform beneficiaries dedi ha Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.